Claire Castro, mga kababayan, matindi to ha, matindi. Biruin ninyo mga kababayan ha, mukhang eto, natapik ko na to eh. Inanilisan natin yung mga pangyayari. Ewan ko nung nakaraan o huling vlog natin na sinasabi natin na eto nga, si Atty. Claire Castro ay mukhang tinatrabaho. Mukhang mga kababayan iba yung plano. Ginagawan lang ng kwento para ang pakay talaga nila ay patalsikin si Yussi Claire sa kanyang posisyon bilang tagapagsalita ng Malacanang. Bakit? Kasi nga, siya po ay terror, bengador ng mga DDS, lalong-lalo na kay Sara. Ewan ko kung napanood nyo ho yun, yung ating huling vlog, nung binigyan natin ng opinion kung bakit ginagawa, eto kay Yussi Claire Castro, mga kababayan ko, ay siya na rin mismo ang nakaramdam. Kaya pakinggan po natin ang kanyang mga sinasabi. Pasok! Ng this, George. Na ito iimbestigahan pa at ako na gusto nilang pagpapatigil sa akin para ako'y magsalita. Hindi lang para sa aking YouTube channel, kundi pagiging Palace Press Officer. Nako. Tingnan natin, sino ba ang nasa likod kaya ng mga agenda nitong si Congressman Leviste sa pagsasampa ng kaso sa akin. At sino rin kayo nasa likod ng mga pagbabanta sa buhay ko. Ano kayang grupo ito? Na naman nakikita kung sino ba talaga ang nagnanais na sirain ang gobyerno, sino ba ang nagnanais na pababain ang presidente sa kanyang pwesto. Makikita natin, ito lahat ay parang drama. Drama to the point na ipapakita nila na ang gobyerno ang nanggigipit sila, when in fact sila ang naninira sa gobyerno dahil sa kanilang agenda na matanggal ang Pangulo sa pwesto. Yon, kita nyo ho mga kababayan ko. Kita nyo? Alam nyo mga kababayan ko, basang-basa naman kasi, itong mga DDS naman ang babaw ninyo eh. Diba? Ang babaw kasi ng mga style nyo. Oo. Sabi ni Atty. Claire Castro, sino ba ang gustong mapabagsak ang gobyerno? Sino ba ang mga nasa likod ni Leviste? Sino? Mga kababayan ko, di ba? Ang mga Duterte. Tandaan nyo mga kababayan ko. Oo. Hindi ho magwawagi. Oo, etong mga nilalabas nilang kwento, itong propaganda labang kay Atty. Claire, kasi mga kababayan ko, napakababaw. Sabi ko nga mga kababayan mahina. Oh, di ba? Mahina po talaga yung boses mga kababayan, pasensyaan nyo na ha. Oo. Pero mga kababayan ko, eto lang masasabi ko rito. Hindi ho magtatagumpay etong mga hinayupak na to. Tinik. Sinabi ko rin ito nung nakaraan, si Atty. Claire ay isang tinik sa lalamunan ng mga kampo ni Duterte. Tinik na tinik po siya, kaya kailangan nilang mawala para yung propaganda nila na todo panira kay Pangulo, walang makakasagot. Walang tulad ni Atty. Claire na siyang mag-didebunk o haharang o sasalag sa mga binabato nila na pamimake news. Yan po yan mga kababayan ko eh. Kaya ho si Atty. Claire kapag eto nawala, tuwan-tuwa yung mga yan. Baka nga mga kababayan mag-celebrate pa yan. Baka yung mga DDS magtumba pa ng mga kapitbahay yan. Di ba? Sa sobrang tuwa nila, baka magpiesta. Oo. Mga kababayan, oo. Di ba? Kaya alam nyo, mga kababayan ko, supportan natin si Atty. Claire Castro sa kanyang mga ginagawa at pagtatanggol sa Malacanang at kay Pangulong Bongbong Marcos sa mga masasamang loob. 'Di ba? Kung hindi ba naman masama ang loob ng mga 'yan tulad ni Sara, mga kababayan,
Kita nyo naman yung mga ginagawa. Malatrapong traditional politician yung ginagawa. Lumang-luma na, wala nang maisip na iba. Biruin ninyo, mga kababayan ko, namumulot ng basura. Sabi nga ni Takero, sa pamumulot mo ng basura, sama mo na yung sarili mo, lagay sa sako. Di ba, no? Ang corny-corny ho nun, mga kababayan ko. Yung po bang mga kababayan ko isipin nyo maigi. Ang corny. Bakit kanyo, mga kababayan ko? Tignan nyo, mamumulot ng basura, may pa-picture-picture pa. Walang pinagkaiba sa pagtatanim ng puno, sa pagtatanim ng halaman na maliit. Oo, bawat kanto't sulok, camera nakatutok. Di ba? Ganun Pero ninyo, yung tapon ng basura ng ganon, iba't ibang anggulo. Saan kayo nakakita nun? Bobo na lang talaga maniniwala dyan. Papasok, mga kababayan ko, yung pumbasura. Oo, may kuha sa likod, may kuha sa harap, may kuha sa gilid. Ibang klase, mga kababayan. Halatang halata mo, yung pong kanyang yung agenda, mag-photo ops lang. Alam nyo, mga kababayan ko, yung mga ganyang mga picture-picture, huwag nyo nang paniwalaan. Sa totoo lang mga DDS na lang naniniwala dyan. Tayo, dahil advance tayo mag-isip kaysa sa mga DDS. Ilang level, ilang century ang advance natin mag-isip. Century talaga, mga kababayan, yung advance natin mag-isip sa mga DDS, Kasi mga kababayan, lumang-luma, naniniwala pa rin sila sa traditional politician galaw. Di ba? Yung galawan, mga kababayan, plastic na plastic. Pero balikan natin si Atty. Claire, mga kababayan ko, eto natin malalaman na talagang etong mga ito, sila Sara Duterte, marami pang iba, mga kababayan ko, hindi ho titigilan. Alam nyo naman, nagigil yan. Yung matabang biglang itinuro etong si Atty. Claire na alam daw niya kung sino kumakanlong doon kaya yung saksi ni Marcoleta na hanggang ngayon wala pa rin yung 2,000 libre sa kuryente. 'Di ba? Si Gutesa, 'di ba? Sabi ba naman ng matabang babae na malaki mata. Na kahawig nung kaibigan ko dating mataba din na bakla. Mga kababayan ko biglang itinuro. Sino? Si Atty. Claire na, alam mo kung nasaan, di ba? Sabi naman ni Atty. Claire, ba't ako? Hindi naman ako, kayong naglabas niyan at nagbitbit sa Senado. Diba? Naalala nyo yon? Yung mga ganon, si Rocky, yung mga trolls nila, yung mga vloggers nila, talagang pinag-initan hanggang nabuo nila yung bansag na anti-Claire. Diba? Diba, mga kababayan ko? Yung nabansagan anti-Claire.